Okay, good evening sa inyo lahat. Good day mga ka-airsoft. Good day mga kabigman. Hello po sa inyo lahat. Ngayon, special day, episode 70. Pang ilan, Lucas? 75. Episode 75, biruin mo. Paunti-unti, dahan-dahan, lumalago tayo, di ba? Episode 75 tayo mga ka-airsoft ng ating kwentuhan session and tanungan portion, di ba? So, hindi ka ba naman matutuwa niyan? Kaya lang hindi kita sa camera yung ating, ikaw nga mag-setting kung kailangan ilayo mo. Galing ng director ko kasi. Alis. Yan, hindi kita. Tapos kitang-kita sa camera yung basura ni Lucas. Alisin mo na to, inumin mo na. Yan. Okay, so ayan. Okay, no, yan. No. Medyo tagilid, tagilid tayo. Yan, medyo pakiayos. Medyo wag mo lang ganong hagipin to, dito lang tayo para yan, okay, no? Kwentuhan session, tanungan portion, mga tanong na bumabagabag sa iyong isipan, na mga tanong na gumugulo sa iyong damdamin. Okay? So ngayon, nandito tayo, sagutin natin to. Kwentuhan session, tanungan portion. Okay? Number 1, go natin to, no? Tanong, Bigman, may mga available bang pang subasta? Okay, mga ka-airsoft, stay tuned kayo, mag-abang kayo kasi bakit? Meron tayong bubuksan for subasta item. Okay? Itong mga unit na to for subasta, mga unit to ng ating mga ka-airsoft. So, na patuloy namin kinokontak. Actually, ayan, no? Kung maririnig nyo, yan. Kinokontak namin yung mga ka-airsoft natin na nagmamay-ari ng mga unit, no? So, hindi sila nakikipag-cooperate, hindi sila nagko-comply. Akin na. Binaba. O, yan. Sino yan? Yung Joey Baez. Okay, Joey Baez. Okay, last call. Akin na. Akin na. Okay, last call for Sir Joey Baez, no? I think taga Valenzuela, no? Last call kay Sir Joey Baez. Ito yung unit niya. The WE na Hi-Kappa 2011. Napakaganda nito yung unit. Ang ganda na ng kondisyon. Naka-fix outer barrel na, naka-fine tuning, naka-trigger job. Okay? Napakatipid na, napakaganda na ng performance. Nagawa na. Sira dati to. Okay? Pero dahil syempre, alam nyo naman, dito sa Bigman, tayo lang naman ang talagang sincere sa paggawa. No? So, itong unit na to is back to life na at saka napakaganda ng performance. Okay? Ayun. Sige. Last call, no? Yan yung Joey Baez. Okay, ito last call. Kay Sir Joey Baez, no? Nag-inform na kami. Ayan. Sige, yan. Medyo itapat mo ron. Ayan. Nakita nyo, tinatawagan namin. Actually, nag-inform na rin kami ng week ago. Pero hindi na sila nagko-comply. So, subject for subasta itong unit na to. Ayan, nilagyan kong hangin. Firing! Ay, hindi ko kinasa. Ano ba yan? Firing! Oh, diba? Okay, so 2011 Hi-Kappa subject for subasta unit ng ating airsoft na unit na pina-repair ng hindi naman namin kay airsoft, the 2011 Hi-Kappa. So for subasta na to, bali ang babayaran nyo lang rito is yung cost of repair, no? Wala naman kayo ibang babayaran. Yun lang. Okay, next natin. Okay, next unit, candidate for subasta. This is a 2011, no? 2011 STI by Da Costa Ludus. Okay? Ayan, basta una-unahan lang kayo, una-unahan lang. This is a 2011 unit by Da Costa Ludus, 2011 STI. Napakaganda, napakalupit niya, no? So, nagawa na to, na-repair na. So, calling the attention of Sir Mark Maige. Ha? Mark Maige, Kalmadong Dagat. Yun ang pangalan niya sa Messenger. So ito yung unit mo, okay na? Napakaganda ng putok. Bahala ka. Kung di mo kukunin, subject for subasta, i-out na natin to. Bakit kailangan natin i-out? Kasi mga ka-airsoft, ginawa to ng gunsmith, inabonohan, lahat ng piyesang kailangan. So,
Siyempre, kailangan yan, no? Although lifetime warranty tayo, kaya lang yung mga cases na may mga major parts na nasira, hindi po saklaw ng lifetime warranty natin yon, no? Kaya, yan, ngayon, pa-check nga kung may nagko-comment na, kaya, isusubas na natin to. Hindi ko makita yung comment dito sa akin. Ba't ganun? Bigyan mo na lang ako ng cellphone na. Ng cellphone na ano. Wala rito talaga, promise, no? Sayang yung unit, ha? Kung ayaw nyong kunin, hayaan nyo na lang na pakinabangan na lang ng iba, no? So, kumbaga para maraming ibang nangangarap mag-airsoft, no? Redimer de los Santos, share done, sabi niya, okay? From Santa Barbara, Iloilo, Jebel, Sumogod, Dapiel Moto, no? Okay, Sir Jebel, alam mo naman na yung airsoft, sinasabi ko naman, depende sa panahon. Mas mabilis lumamig pag malamig ang panahon, no? Lagi ko rin sinasabi na pag malamig, wag nyong raratratin, wag nyong itutuloy, painitin nyo. Ngayon, kung yan masisira, wala tayong magiging problema dyan. Resulta ng misuse yan, okay? Basta sinasabi ko sa iyo, bossing, yung unit, gamitin natin ng mahusay, gamitin natin ng tama para hindi po tayo sumakit ang ulo, okay? Magkano gas nyo, sir, at shipping Zamboanga, Sibugay, Mindanao? Sir Fred Rian Elvina, sir, mag-message po kayo para makuha po ninyo yung buong detalye, okay? Good evening, Boss Bigman, sabi ni Edward Vincent de Jesus. Good evening po sa iyo, sir. Albrigo sent, interested, sabi niya. O yun, mga interested sa subasta, number 1 requirement, i-like nyo tong live na to. Okay, number 1 requirement sa subasta, i-like nyo tong live na to, then i-share nyo. Okay? Kailangan i-check namin kung may like and share, okay? Then, Aljes Alibio, good day, sir. No, ayun, for subasta. Actually, daming dito for subasta, no? Pakita nga natin isa pa, look. Ayun. Ganito, lahat iwanan mo na lang ng text. This is Shane from Big Man Hobby Shop. Just want to inform you regarding your pistol. Kung hindi nyo po kukunin to, subject for subasta na po ito. Okay. Yan, okay? Yan, dahan-dahan ha. Meron pa akong ipapasubasta, napakalupit itong mga to. Yan. Wala, hindi na pinagkukukuha eh. Okay ha, to. Glock 18, subject for subasta, Glock 18, okay, ay sorry. Hindi siya Glock 18, takpa ko yung pangalan. Glock 17 to na Gen 4, no? Subject for subasta. Kung gusto mo, kunin mo. Okay, then, wag to. Tagal na yan. Tokyo Marui, 2011, no? Silver Cup. Ha? Ano yan? The subscribe. Okay, Silver Cup na Tokyo Marui, bali donated to ng ating ka-airsoft. So, pinagbuhusan ng pera, ni-repair, ginawa. Then, ngayon, back to life na Tokyo Marui na 2011. So, for subasta, okay? Then, this is a CC Shadows na gray edition, no? Ano rin to? Donated, Sir Alex Manalo. Paano donated? Ito yung dinikit nila eh. So, wala na, hindi na lang daw kukunin. Kasi laki ng nasira eh. So, syempre, ginastusan na lang natin. Ha? Hindi. Talagang bumili na lang siya ng bago. Okay, no? So, ito, okay. CC Shadow, subject for subasta yan, ha? Una-unahan lang kayo. Ayaw ko na makulit kausap. Ayaw ko na masyadong matanong. Okay? Interesado ko, puntahan mo. Wala tayong masyadong maraming pag-uusapan kasi subasta unit to. All working condition, 100% working condition galing sa Big Man. At magtatanong, upgraded ba? Yes, upgraded na po ito, no? So, subject for subasta, again, ulitin ko, meron tayong 2011 na STI Costa Ludus, meron tayong 2011 na WE High Kappa, meron tayong CC Shadow, meron tayong Glock 17, okay, number 4. Meron tayong Tokyo Marui Silver Cup. Napakaganda, napakalupit. Full metal slide, no? Picturean natin. Gawan natin. Pag gawan mo to lahat. Ayun to, lahat yun. Ayun, nakakahon na yun. Subasta yun. We have a total of 20 units for subasta, no? Ito, meron pang mga 4.3 na unit. Ayan, meron pang 4.3. Grabe, ang dami, no?
Okay, Lucas, kung paano mo kinuha, yan mo rin babalik. Okay, anak? Ayan, ganun ha. Maganda ha? Maayos ha? Oh, sige. Hindi kasi baka maglaglagan dyan yan. Iyak tayong dalawa niyan. Baga. Okay no, so, good evening Sir Bigman, sabi ni Alan Villaris, no? Okay. Sabi ni JPS Canyo, interested din po ako. Wag na pare koy. Doon ka na lang pabili ka sa misis mo, di ba? Ano yan eh? Everyday nanonood, everyday watching. Tapos biglang bumili ng airsoft, binili raw siya ng misis niya. Tapos syempre, ibang-iba doon sa airsoft natin. 'Di ba? Ops pa raw, Ops 2011. Ano yan? Yung ENC. Yung ENC na 2011 Ops, no? Okay, ask ko lang Boss Bigman, ano po yung subasta? Like, bebenta nyo po sa amin yung unit? Sorry, new follower. Sir, Sir Edward, yes. Yung subasta item is yung mga unit na in-inform namin unang beses, pangalawang beses, pangatlong beses, pang-apat na beses. No? Right now, bago natin i-start yung live na to, si Shane keep on calling, no? Itong mga ka-airsoft natin, ito yung mga tipong nagpa-repair. Nagpa-repair sila ng unit din, all of a sudden, ayaw nang magparamdam, all of a sudden, ayaw nang sagutin yung call, ayaw nang makipag-coordinate sa amin. Nagpa-repair ka, tandaan mo hindi sa amin binili yung unit, sa amin ipina-repair. Okay? Syempre, may mga charge yan, kasi hindi ka naman Bigman VIP, di ba? So, basta ang mga nasira is resulta ng misuse, naku po, hindi natin pwedeng sagutin yan, di ba? Ay, kung misuse syempre, kapabayaan na di ba? Hindi natin pwedeng sagutin yung mga part na yan, okay? So, yan ang mga for subasta natin. Kaya Bigman, ano po malakas, pistol or rifle? Kung tatanungin mo in terms of FPS, mas malakas definitely ang rifle. Bakit? Kasi syempre, mas mahaba. Any unit na mas mahaba is nakaka-gain ng power, lumalakas habang nagta-travel siya doon sa inside barrel. Okay, di ba? Kaya definitely mas malakas pa rin ang rifle over the pistol. Okay? Okay, second question. Kailan yung tamang pag-upgrade sa isang pistol? Kailan daw yung tamang pag-upgrade? Magandang i-upgrade yung pistol. Question number 4. Magandang i-upgrade yung pistol pag bago, 'di ba? Basal, sabi nga, no? Wala pang gasgas yung mga nozzle niya, wala pang gasgas yung chamber niya. Mas magandang i-upgrade yung unit na basal, yung bago. Pero kaya rin namang i-upgrade yung unit na hindi bago pero medyo masakit sa ulo. Mahirap makuha yung tamang upgrade kasi nga marami na siyang gasgas, especially kung ikaw yung tipo ng tao na hindi nakikinig sa mga tinuturo ni Bigman. Kung ikaw yung tipo ng tao na gamit lang ng gamit, hindi ka marunong sa maintenance na tinatawag, prone yung unit mo sa pagkasira, sa wear and tear, mahirap i-upgrade. Especially fine-tuning and trigger job. Okay? Pero still, syempre, kaya. Pero yun nga lang, sabi ko nga sa inyo, medyo may kahirapan. Okay? Question number 5. Bigman, pangalawang beses ko na pong nagpaparepair ng rifle ko. Bakit po kaya palaging nabubungi ang gear niya? Parang may gilingan ng mais. Parang may gilingan ng mais sa loob. Okay, the reason why nabubungi yung gear natin, unang dahilan is, syempre, matanda na. Ngayon, kung yung unit mo naman is bata na, the reason why nabubungi, syempre, China yung unit mo, malamang, di ba? Pag China yung unit mo, prone rin yan sa pagkabungi. Pero sa pagkakataon na bago yung unit mo, tapos hindi naman China, pero nabungi, merong problema sa the way na magfa-fire ka. Okay? Ang tamang pagpa-fire is pindot, pindot, pindot. Huwag kang mag-aalangan, huwag kang pipindot ng half, huwag kang pipindot ng kalahati kasi nalilito yung system ng unit mo whether iikot niya ng 360 yung gear or not. Okay?
Kaya pag pipindot ka ng trigger, pindot, pak, 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 talagang pindot. Okay? Wag na wag mong gagawin yung pipindot ka ng half lang, then all of a sudden, bigla mong ititigil. Nalilito unang-una yung sistema ng unit, no? Kung iikot ba niya yung gear ng 360, kung iikot ba yung gear, yung pinion gear ng rifle mo ng 360 or what, di ba? Nalilito siya, napepwersa yung mga gear. Kung pipindot ka, pak, 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 wag nag-aalangan, wag nagkakalahati. Kailangan pak, 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 wag magkakalahati. Okay? Yun yung tama. Gawin niyo yung tama. Kahit anong high-end na unit, pag hindi mo gagamitin ng tama, sasakit ang ulo mo. Okay? Mga Airsoft, kung meron kang question, tara rito, sasagutin ko. Bato mo sa akin, bigay mo rito. Sasagutin natin ng diretsa, no? Okay, Big Man, plan to buy a pistol. Ano po bang kadalasang nagiging problem pag po pistol? Mostly, pag pistol, ang nagiging problem is the magazine. Wala pa rin tatalo, magazine. What is the problem of the magazine? Nagkakaroon ng sumisit-sit. Merong sumisirit. Merong sumisit-sit dun sa lower part, no? Ibig sabihin nun, it's either nalaglag or hindi nasisilicone oil ng tama, na misalign yung o-ring, or worst case scenario, nabitak yung o-ring dahil hindi ka nagsisilicone oil. Okay? Yun. Iwasan mo lang yung paggamit ng unit ng walang silicone oil. Due to exposure sa chemical na dala ng ating green gas, possible magkaroon ng leak yan. Okay? Kasi syempre, possible na yung unit mo is mag-brittle yung o-ring, tumigas. Siyempre, pag tumigas yung o-ring, magka-crack, magkakaroon ng mga crack sa o-ring. So, yan yung pinapasukan ng leak. Okay? First thing to do, pag nakita nyo may leak yung unit ninyo, kontakin ninyo yung dealer ninyo, yung binilan ninyo. Magpatulong kayo kagad doon sa binilan ninyo. Okay? Hindi sinasabi, hindi ko ina-advise na pag may narinig kayong sumisirit or sumisingaw, susundutin nyo ng flat screw, ng screwdriver, ng kutsilyo, ng toothpick, ng kahit ano. Okay? Huwag ninyong gagalawin pag yung unit ninyo may leak. Ang gagawin ninyo, tawagan ninyo yung binilhan ninyo. Tulungan nyo ko, obligasyon nyo, tulungan ako dahil sa inyo, ako nagtiwala, sa inyo ko binili yung unit ko. Yan ang sasabihin ninyo, okay? Ngayon, kung tatanggihan kayo, kung hindi i-repair, or kung i-charge kayo ng too much price sa repair, nako, iwan nyo na. Niloko lang kayo niyan. Charge to experience na lang po, okay? Pero sa Big Man, hindi nyo ma-experience yan. Dito talagang i-repair yung unit ninyo, okay? Big Man, ay, nasa na ba ako? Kadalasang nasisira sa pistol is the magazine. Pangalawang nakikita kong nasisira sa pistol is the nozzle. Bakit? Pag gumagamit ka ng reused BBs, yung BBs na ginamit na, no? Tapos gagamitin mo pa ulit, possible masira yung pistol mo, possible masira yung nozzle mo. Bakit? Yung BBs possible bumara, mag-jam, kasi bengkong na yan, di ba? Pag yung BBs bengkong, possible din masira yung hop-up rubber mo. Kasi pipilitin ng nozzle na itulak yung BBs palabas ng papunta doon sa hop-up chamber mo. Bengkong na, hindi na papasok sa hop-up rubber yan. Okay? Worst case scenario, dahil nga tinutulak ng nozzle, ng loading nozzle yung BBs na bengkong, pati si nozzle mo, sisirain niya, babasagin niya. Isa pang dahilan ng pagkasira ng nozzle is pag continuous firing kahit na yung unit nyo malamig na. Okay? Siyempre, plastic yan. Yung plastic, due to freezing temperature, siyempre, nagiging brittle, tumitigas. Kaya, ang payo ko lagi, ang payo ni Big Man, dito lang kayo makakakuha ng payo niyan. Walang ibang magpapayo sa inyo nito. Okay? Ang payo ni Big Man, huwag i-continuous firing. Pag naramdaman mo na malamig na yung magazine mo, anong gagawin mo? Pisilin mo, painitin mo siya using your body temperature. Okay? Yun ang pinakatama, yun ang pinaka-importante. Okay? Nasagot ko na to before. Big Man, bakit po kaya ang bilis uminit ng battery ko? The only reason kung iinit yung battery mo is,
under power, no? Ibig sabihin, under power, ibig sabihin, yung battery mo, kulang yung taglay niyang milliampere or voltahe para paikutin yung spring mo. Normally, ang nakaka-experience nito is yung mga Bororoy upgrade, no? Yung mga nag-upgrade na lang basta ng mga rifle without computing, no? Lahat yan merong computation yan, no? Lahat yan ipinaplano ang spring, ang upgrade na ilalagay mo. Ngayon, kung ikaw Bororoy upgrade ka na akala mo basta palit lang ng spring, damay-damay yan. Iinit ang battery mo, iinit ang wiring mo, iinit ang motor mo. Well, eventually, bibigay yan. Okay? Kaya, huwag tayo maging Bororoy upgrade, no? Kung gusto mo mag-upgrade, seek the advice of a legit and a trusted gunsmith. Okay? Ayan. So, dito muna tayo sa online, no? Good evening, big man. So, basta kapag binili nyo lifetime warranty din po ba? Syempre, hindi na. No? Lifetime warranty tayo sa mga brand new unit lang. Pero kung subasta, second hand, wala na pong warranty po yun. Kung sakasakali na masisira yun, syempre, meron na po kayong obligasyon na bayaran. Okay? Kasi, ang lifetime warranty, binibigay lang natin doon sa first owner. Kasi sa first owner, ipinapaliwanag natin lahat kung paano ang tamang paglalaro. Ngayon, kung hindi niya susundin yun, talaga mauuwi siya sa pagkasira ng unit. Okay? Text mo sila lahat, ha? Yan. Okay, big man. Pero yung sa, wag mo na yan, yung green. Kasi ano yan kasabayan ng sniper Hindi pa gano'n. Hindi, yung sniper, hindi pa siya na-message, di ba nga nawawala. Okay. Big man, inaabangan ko kayo magkaroon ng GNG, MC, 12-inch GBBR. Kung sakali magkaroon kayo, sayang sa'yo ako kukuha. Sorry sir, hindi kami nakikater niyan, no? Hindi kami nakikater, first and foremost, ng unit na mahirap ang pyesa. Ang hirap ng pyesa niyan, boss, no? Hindi sa sinisira ko yung trip mo, pero ang hirap ng pyesa niyan. Just in case masira, nga tayo dyan, no? Lifetime warranty kami, tapos yung unit hindi namin marirepair. Defeated ang purpose ng lifetime warranty. Again, ulitin ko, huwag ka na mag-abang, boss. Kung may makukunan ka ng gusto mo unit, kukunin mo na, no? Hindi po kami magkakaroon yan at never namin i-cater yan because of the aftermarket parts and upgrade parts na wala yung unit na yan. Okay? Tatandaan nyo, hindi ko mo high-end maganda. Minsan yung high-end komplikado, no? Go ka dun sa standard unit, parang may nasusunod. Yung go ka rin sa standard unit, go ka rin sa unit na may pyesa para hindi sasakit ang ulo mo. Okay, enough sa question dito. Kung may question kayo sa online, tara. Pagsaluhan natin yan, sagutin natin yan, no? Pero for now, dadako ako rito sa notebook ko, ang daming question, grabe, no? Okay. Sa labas? Big man, required po ba at dapat po ba natin i-rep ang green gas? Sinagot ko na rin ito nung nakaraan, no? Hindi po advisable at hindi inire-rep ang green gas, no? Huwag niyo pong i-rep ang green gas kasi tandaan nyo, kahit anong sabihin natin, kahit safe yung green gas na yan, kaya nga green kasi safer version, di ba? May chemical pa rin. I know, walang may gusto sa atin na makakain or 'di ba, mapasukan ng chemical sa loob ng katawan, 'di ba? Hangga't maaari lahat ng ipapasok natin sa katawan natin is yung organic or bigay ng nature, hindi yung mga chemicals, no? Ngayon, sasabihin mo, ire-rep mo, hindi naman sumisingaw, anong alam mo? Anong malay mo, 'di ba? Paano kung sumingaw? 'di ba? Di na-infect pa yung mga pagkain nyo. Hindi advisable ilagay sa rep ang green gas. Ang green gas dapat nasa safe na cabinet. Room temperature lang. Hindi dapat painitan, hindi dapat palamigin sa rep. Okay? So, makinig kayo para hindi kayo mapahamak, ha? Big man, pwede bang ubusin ng gas sa loob ng magazine kung itatabi ko na? Actually, yun ang payo ko. Diba? Never akong mag-iiwan ng magazine for a long period of time ng merong gas, no? Lagi kong pinapayo dito sa Big Man, dito, paano ba sabihin to? Based on our experience, talagang hindi kami nag-iiwan ng gas doon sa isang magazine. Sunod lang po kayo, mga airsoft, para hindi kayo mapahamak, no? Okay, bossing, tanong ko,
lang, okay na ba yung na-send ko sa iyo na video at pic? Lifetime na ba yung warranty ko? Okay na po yon sa iyo. Hindi ko nakita yung pic or yung ano na sinend mo, pero basta the mere fact na sumunod ka, kung sa tingin mo sumunod ka doon sa unboxing video, doon sa firing video, at saka doon sa selfie, okay na po yun. Kung sa tingin mo hindi ka sumunod, I'm very pasensya na kasi hindi kita kayang bigyan ng lifetime warranty. Okay? Pero kung sumunod ka, nag-send ka ng unboxing video, nag-send ka ng test fire video, at saka nag-send ka ng selfie mo, okay na okay, bossing. Pasok ka sa lifetime warranty. Okay? Pigman, anong pinagkaiba ng airsoft sa airgun? Okay, airsoft normally gumagamit ng ceramic BBs. Airgun normally gumagamit ng tingga, gumagamit ng steel. Okay? Anong pinagkaiba ng airsoft? Ang airsoft, kung the battery, gumagamit siya kung AEG, gumagamit siya ng battery. Kung gas blowback rifle, gumagamit siya ng green gas. Okay? Ang airgun, gumagamit ng CO2. Okay? Yeah. Ang airsoft, normally, may mga blowback. Okay? Ang airsoft, kadalasan, lalo na, especially kung GBBR, may blowback kada putok. Ang airgun, wala. Parang sumpit. Okay? Ang airsoft is a sport while airgun is illegal on some part of cities in our country. Okay? Dito sa Bulacan, napakatindi ng ordinansa regarding airgun. Bakit? May kulong. Bakit? Kasi maraming gubat dito sa amin, no? Nasa probinsya kami na nagtataglay ng maraming gubat, liblib, na talagang na pwedeng samantalahin ng mga airgun user na walang disiplina, di ba? Kaya ako, mga airsoft, no? Airsoft versus airgun, doon na lang kayo sa airsoft kasi yung airsoft is a sports, walang kulong, a friendly game, no? Pero kung gagamit, ano ba yon? Doon muna ako. Bakit? Sige. Pero kung gagamit kayo ng airgun, talagang may kulong, mapapahamak kayo. Okay? Okay, Big Man, di ba po may gun ban ngayon? Ano po ang posible mangyari kapag nakitaan ka ng airsoft sa sasakyan mo o motor? Wala naman. May gun ban? Maayos kang kausap, mabait ka, matino ka, hindi ka bastos, hindi ka mayabang, wala. Kausapin mo lang, sir, airsoft po ito, galing po ako sa game site, naglaro po kami ng mga tropa ko, hindi ba maaawa sa yung enforcer, yung police? O sige, mag-ingat ka na lang, next time, ano mo yan, ibalot mo yan. Di ba? Tapos! Pero kung nando ka sa checkpoint, tapos ang yabang-yabang mo, ops! Huwag nyo akong hahawakan, airsoft ang dala ko. Naggagaganong ka, may kalalagyan ka. Di ba? Pero kung matinong tao ka lang, sumusunod ka sa batas, pero lagi ko nga sinasabi, kung maiwasang i-travel, huwag i-travel. No? Kung ang dala mo, motor, alam mo naman, ang motor dito sa atin sa Pilipinas, prone sa prone sa huli, di ba? Ang motor, sad to say, no, dito sa Pilipinas, lugi yung mga naka-motor, no? Kasi talagang sila yung pinapara, sila yung hinahanapan ng ORCR, while yung mga naka 4 wheels is dire-diretso lang, pinapalagpas lang. Actually, medyo mali yun. Bakit? Kasi ang mga kriminal ngayon, motor pa bang gagamitin? Hindi. Ang mga kriminal ngayon, ang ginagamit, 4 wheels. Diba? Medyo butas yung batas sa parte na yun, kaya lang wala tayong magagawa. Isa lamang tayong ordinaryong tao, no? Ni hindi man maririnig ang ating boses, no? Pero wala tayong magagawa rin. Yun talaga nakatakda, no? Ang motor talagang takaw huli kaysa sa 4 wheels, no? Okay, Big Man, bakit po nasisira ang inlet valve? Okay, nasisira ang inlet valve, question number 13 to, nasisira ang inlet valve sa maling pagre-refill ng gas. Okay, number 1, this is the inlet valve and this is the nozzle of the gas. Okay? Mas malaki palagi, mas wide, mas nakabuka yung nozzle ng gas. Pag magagas ka, kailangan sakto susuklob sa inlet valve. Normally, yung iba, kaya nasisira ng inlet valve, nagmamadali or hindi sakto, hindi tama yung paglalagay nila. Normally, yung green gas nila is tumutukod dun sa labi ng inlet valve. Nagiging sanhi ng yung inlet valve is lumulubog.
Okay? Pag lumabog inlet valve niya, wala nang solusyon niya. Palit na ng inlet valve, no? Pero dapat ang pinaka-proper, isuklob mo yung green gas mo, medyo kalug-kalugin mo muna para sumot ng gusto, saka mo i-refill, saka mo ididiin. Pero pag yung inlet valve mo, natukuran mo ng ganyan, sira po yan. Okay? Isa pang dahilan pagkasira ng inlet valve pag nalaglag sa mabuhangin, madumi, malupa na semento or na sahig. Okay? Kasi yung mga small particles ng stone, alikabok, lahat papasok sa inlet valve mo na pupunit at sisira doon sa o-ring mo. Kaya kung sa tingin nyo yung magazine nyo nalaglag sa damuhan, sa putikan, sa alikabok or sa buhangin, hugasan muna ninyo. Make sure na walang any invisible solid particle na nakalagay doon sa inlet valve ninyo. Okay? Yan. Sunod kayo, mga ka-airsoft. Believe me now, thank me later. Pero kung di nyo ako susundin, kawawa po kayo eh. I will laugh at you later. Okay? Big Man, pwede bang ilagay yung airsoft sa aircon? Pwede. Pwede yung ilagay sa aircon, pwede mong ilagay sa hindi aircon, pwede mong itabi kung saan mo gustong itabi. No? Bigyan nyo naman ako ng may sense na tanong. Naiinis naman ako sa tanong, Big Man, pwede ko bang ilagay ang airsoft sa aircon? Pwede. Kahit anong bagay, pwede mong itabi kung saan mo gusto. Di ba? Pahingi naman po ng yung tanong naman na may sense, wag naman po yung... Di ba? Grabe, alam naman natin ang sagot dyan eh. Itong shop, ano ba to? Aircon to Di ba? Aircon to na kwarto. Ibig mo ba sabihin, ilalagay mo yung airsoft mo sa loob ng aircon? Yun ang hindi pwede siguro, di ba? Babaklasin mo ba yung aircon mo, ilalagay mo siya doon sa loob? Ganun bang ibig mong sabihin? Di ba? Pero kung sasabihin mo sa akin sa isang kwarto na may aircon, pwede, bossing. Bigyan nyo naman ako po yung may sense na tanong, no? Sayang yung pagkakataon, sayang yung oras. Sasagutin ko yung tanong na walang sense, di ba? Bigyan nyo ako, bossing, no? O, bossing, nasunod ko po, send ko po sa iyo unboxing testing, firing po, boss. O, di kung nasunod mo, wala kang dapat ipagkaba. Pasok ka sa lifetime warranty, okay? Bossing, kailangan po ba talaga ng license ang airsoft? Bahala ka. Kung naniniwala ka sa akin, go. Kung di ka naniniwala, go. Kailangan mo, gusto mong kuha ng license sa airsoft, kukunan mo. Di ba? Ang tanong, kinuha na mo license, mailalabas mo ba? Ang tanong, may license yung airsoft mo, pwede mo bang ipagmalaki sa pulis? Oh, ito airsoft ko, may license! Pwede ba yon? Asa sa iyan, boss, no? Maraming beses sinasabi ko na yung tama, yung dapat, pero kung still, hindi nyo susundin, wala akong magagawa, di ba? Nasa sa iyan, no? Ilang beses ko sinasabi, there's no such thing as license sa airsoft. No? Pero kung hindi ka maniniwala, you will keep on asking. Di ba? Oy, Big Man, ano pros and cons ng EMG Combat Master? John Wick fan. Kasi magiging first airsoft ko, sana masagot po. Pros and cons ng EMG Combat Master. Pros! Pros, guwapo, matikas, matindi. Cons, not your daily pistol. Okay? Actually, mas maraming cons kesa sa pros, yung EMG. No? Guwapo siya eh. Tindi niya eh. Barakong-barako eh. Diba? Ano pa ba? Unahin natin mga pros. Guwapo, matindi, barako, maganda yung pagkakablak. In short, maganda siya. Cons, hirap ng pyesa. Okay? Nasira yung nozzle mo, papalit ka na WE. Wala na yung pagiging EMG niya. Diba? Nasira yung blowback housing mo, papalit ka na. Blowback housing ng WE. Wala na yung pagiging EMG niya. Diba? Nabasag yung slide mo kasi ginamitan mo ng 14 kg. Nga ka na. Wala ka naman kasi mabibiling EMG na slide. Diba?
Hanggang 12 kg ka lang. Hindi mo naman pwedeng i-14 yan. Hindi mo naman pwedeng i-CO2 yan. Diba? Hanggang 12 kg ka lang. Yung lakas niya, yun na yun. Pahina ng pahina ng pahina. Diba? Pag binili mo siya, hindi siya naka-fix outer barrel. Pag binili mo siya, hindi siya naka-fine tuning. Pag binili mo siya, hindi siya naka-trigger job. Okay? Pag binili mo siya, nakadami firing pin pa. I-upgrade mo pa into hammer protection pad. Ano pa? Ano pa ba? Gasgasin ng outer barrel. Ang hina ng cycle. Ang hina ng FPS. Pero guwapo. Diba? In short, ang EMG John Wick Pit Viper is not your daily pistol. Kung pang-collect, pan-display, okay. Pero napakamahal na pan-display nun, di ba? Bibilin mo yung ganong amount, then limitado yung paggamit mo sa kanya kasi nakakatakot na pag ginamit mo ng ginamit, magkakagasgas. Well, eventually, pag nagkagasgas, babagsak yung presyo, hindi na mag-appreciate yung presyo niya, bagkos magde-depreciate. So, ano yung pang-collect? Wala. Nasaan yung side ng collection? Wala. Diba? Bumili ka John Wick, EMG, nagasgasan, okay na. Wala na. Ordinary pistol na lang siya. Pwede mo bang itago yung gasgas? Pwede mo bang sprayan? Hindi. Diba? Actually, yung unit na yan, puro cons. Bossy, tinanong mo ko sumagot lang ako ng diretso. Huwag mong ikakaramdam. I don't know kung nakabili ka na or bumili ka na, pero tinanong mo ko, sinagot lang kita ng diretso. Again, hindi siya pwede sa 14 kg hindi pwede rin sa CO2. Okay? Nabasag na sira yung slide mo, wala kang mabibiling slide niyan. Palit ka na, slide ng WE siguro. So, nasa na yung EMG mo? John Wick mo? Wala na. Diba? Ano sabi? Hindi niya daw nasasagot kasi nasa meeting daw. Di okay. Kailan daw? Tinanong ko na. Okay. Tanong mo. Kasi kamo subject for ano na siya no? Ayun, no? Okay, yun. Bossing, tinanong mo ko, sumagot lang ako ng tama, no? Wala kasi akong oras makipagbolahan sa'yo, no? Sinagot ko yung tama. Tama naman lahat ng sinagot ko, no? Wala akong maisip na pros niya, Although, gwapo talaga siya. Gwapo, matikas, maganda. Pero, wala akong makitang ganong pros niya, no? All alloy yung laman loob. Diba? All aluminum. Ang dami nating unit na John Wick na full steel. Diba? Yun lang, Ano lang, diretso sagot lang yun, All alloy ang laman loob niyan. Tandaan mo, ang alloy is mas marupok, mas malutong kaysa sa steel, kaysa sa bakal. Okay? Ano pa ba? Yun na, no? Pero kung sa Bigman ka bumili, yung makukuha mong EMG, whether it is Pit Viper, pakitaan mo nga ako ng Pit Viper. Pakita ko sa inyo yung Pit Viper ng EMG, sa Bigman nang galing. Okay, no? EMG Pit Viper, sa Bigman to, EMG to, Pit Viper. Kasama natin, ilock natin. Naka-fix barrel. This is a 2-year-old unit. Gastado na nga. Tignan niya yung itsura. Siguro kaliwete. This is a 2-year-old unit. Phoenix outer barrel namin. Ayan, Di ko makakalog, no? Gusto nyo makita yung, China unit? Gawang Lunes, Sirang Martes. Yung unit na pinakawalang kwenta. Diba? Ano to? Sikat to pag Christmas. Lagi kong sinasabi, EMG Sand Viper naman to. Paso yung, John Wick, dyan na, CH. Kasi baka sabihin nila, yung Pit Viper yung pinapakita mo, tapos yung pinapakita mo ngayon sa screen, Sand Viper. Di, para wala kang lusot, wala kang, ito na lang. Wala kang lusot, di pakita ko sa'yo, John Wick Pit Viper, China,
John Wick Pit Viper EMG. Normally, hindi naka-fix outer barrel, pero pinix outer barrel namin. This is a 2-year-old unit. Tignan mo, barag-barag na, pero still, napakaganda ng performance. Di ba? Okay, so, John Wick Pit Viper na China, oh. Yan. Ayan, oh. John Wick Pit Viper na China. Nabibili sa iba, pinambubudol ng iba. John Wick Pit Viper China. Sikat na sikat pag Christmas. Jingle bells, jingle all the way. O, diba? Napakaganda. Ayan, o. Ayan. O, ngayon, yung EMG, normally hindi naka-upgrade. Pero in-upgrade namin. Naka-John Wick, naka-fix outer barrel. O, wala ka maririnig. O, ayan, o. Hawakan ko, ha. Lakasan natin. Baka kasi alalay lang ang pagkalog ni Big Man, eh. Wala. Oh. Ito, hinaan lang natin kasi baka naman kinakalog lang ni Big Man talaga ng malakas. Kaya tumutunog. Hinaan lang natin, ha? Ito, sadlak natin. Mahina lang. Kasi baka niloloko lang tayo ni Big Man, eh. Baka naman, hindi naman talaga naka-fix barrel, eh. Diba? O, kalugin natin. Baka kasi niloloko lang tayo ni Big Man. Hinaan lang natin. O, ito. Kalugin natin. Lakasan natin. Ina para baka kasi ano, eh. Hinihinaan lang ni Big Man. Lakasan natin. Kalugin natin sideways. Baka niloloko lang tayo ni Big Man. Baka naman talaga walang kalug, eh. Lakasan natin! Relo mo yun. Relo ko ito. Tunog, ha? Di ba? Quality unit, EMG by the Big Man Hobby Shop, full upgrade. 2 years na unit, walang naging problema. 2 years na unit, barag-barag na. Kita nyo, puro gas-gas. Pero, walang problema yung unit. Woo! Binobola mo lang kami, Big Man. Putok mo nga. Edi, putok natin, di ba? Maganda na yung ano, magkaalaman. Tok mo nga, Big Man. Diba? Pero parang melik yung ilalim. Okay, no? Oh, grabe! Pucha, 40. Buti na lang ang lamig. O, tignan mo yung pinantetesting ko. 14. Pucha, masisira to. Maluwag pa. Dito. Meron siyang leak, no? Pero ang importante, nagawa, no? Naka-fix outer barrel, ayan, no? Diba? O yan, kayo na lang bahalang umusga, kayo na lang ang bahalang pumili. Kung sa tingin nyo, maganda yung hindi naka-fix outer barrel, maganda yung binebenta, sa tingin nyo, mura, di bilhin nyo. Diba? Tawagin nyo na lang ako pag napapamura na kayo. O, diba? Okay, yun ito. For ano na rin to. Okay, ano yan? Gian, taga Maritina yan. Bata may-ari niyan, eh. Okay, thanks, Big Man. Magsha-shadow to orange na lang ako. Upgraded na out of the box. Shadow to orange, upgraded out of the box. Pwede. Possible. Pwede. O, kaya lang, kung ikaw, baguhan ka, huwag ka namang magsha-shadow 2. Okay? Kasi baka hinahanap mo yung firepower. Baka yung lakas. Sisiguraduhin mo na yung Shadow 2 na bibilin mo is upgraded version. Okay? Ang normal na FPS ng isang Shadow 2, pakita ko sa'yo, ha. Normal na FPS. Wala akong orange dito. Pero parehas lang naman ng laman loob yan. Okay? Normal na FPS ng isang Shadow 2, papakita ko sa'yo pag bubuhusan kita ng oras kasi mukhang newbie ka. Para wag kang mapapahamak, okay? Ito, hindi to upgraded, ha? Ay, hindi, naka-fix outer barrel siya, okay? Pero kung ano yung karga, pinagkaiba lang nila, stainless yung fix outer barrel nun, nung Shadow 2 orange. Pero still, ganun pa rin, okay? Pakita natin, kuha tayo ng gas. Okay, Chrono, pakikuha, look. Ang normal FPS ng isang Shadow 2 na hindi naka-upgrade is
Tignan mo. 1, 2. Papakita ko para para at least alam mo. Kasi sa amin yung Shadow 2 namin 426 or 420 FPS using 12 kg and 0.20 grams. Okay. Pakita ko sa iyo yung FPS ng Shadow 2 na hindi pa upgraded. Hindi pa to upgraded, hindi pa naka fine tune, hindi pa naka trigger job, pero naka fix outer barrel na. Okay, pasok. Kasa. Pakita mo yung chrono. 305. 305. Pababa pa ng pababa yan, ha? Pababa pa ng pababa. Okay, firing. 306. 306. Tumaas. 306 ulit. 306. 309. 309. 305. 305. 309. 309. 308. 308. Yan lang ang FPS ng isang Shadow. Malakas pa yung Glock. Okay, ha? Tandaan nyo, ang FPS ng isang Shadow, mababa lang kung hindi upgraded. Okay? Pero kung upgraded, syempre ibang usapan yon, di ba? Gusto nyo ba makakita ng upgraded? Manood ka ng vlog ko. Okay? 426 ang FPS ng isang CC Shadow na naka-fine tuning and naka-trigger dyan. Okay? Yan, kita mo naman, ha? Hindi ko sure kung sa akin ka bibili, hindi ko sure kung ispiya ka, hindi ko sure kung nagbebenga, nang iintriga ka lang. Pero pinagbuhusan kita ng oras para matutunan mo, no? Mahirap naman kasi kung puro salita lang ang gagawin ko, wala akong ebidensya, wala akong ipuputok. Putya, hindi mo ako papaniwalaan. Ngayong naipakita ko na sa'yo, maniniwala ka na. Okay? Ulitin ko, kung ikaw yung tipo ng tao na naghahanap ng malakas, huwag ka magsha-shadow. Ang shadow is pang competition. Hindi porket mahal, maganda. Lahat ng unit, merong binabagayan. Okay? Hindi porket sikat, maganda para sa'yo. Hindi ko gusto ko, maganda siya para sa'yo. Lahat ng unit may binabagayan. Okay? Dito sa amin, pilit namin ina-upgrade, inaabot yung pinakamagandang performance ng unit para mag-enjoy yung isang ka-airsoft. Ang mahal-mahal na Shadow. Tapos susuklihan ka niya ng FPS 300, 310. O sabihin mo ng 320. Putya, malakas pa yung Glock. Diba? Kaya doon pumapasok yung pag-upgrade namin. Ang unit na pinapakawala namin na Shadow, 420 ang FPS. Pinakamataas yung 426 na krinono ko. Okay? Yan, para at least open tayo, di ba? Sana napanood mo, sana watching ka pa rin, okay? Okay, Big Man, sana tayo. Big Man, bakit po ba nasagot ko na yan. Big Man, anong masasuggest mo na unit para sa isang 94 year, grabe to. 94-year-old, kinilabutan ako, grabe yung 94-year-old naman. No? 94-year-old, grabe yan, napaka-ano na yan. Ilang years na lang, na siya, no? Centennial awardee, no? Mayroong award dyan sa government natin, di ba? Parang ang alam ko, nasa 100K. Di ba? 94-year-old. Ano ba to? Sorry. Mali ako nang basa. It is 96-year-old. Okay? May papayo kong unit sa isang 96 years old. Unang-una, tanggapin natin medyo mahina na si tatay or malamang tatay, no? Syempre medyo mahina na. Medyo mahihirapan ng kumarga ng mabibigat na unit, di ba? Siguro masasuggest ko pistol na lang. Huwag ng rifle, di ba? Kasi bakit? Ang isang 90, hindi ko pa nakikita personally, no? Hindi ko pa nakikita personally itong 96 years old na to or even in the picture. Kaya wala akong idea. Maglalagay ako ng isang picture ng in general na 96 years old. Mostly, hirap na rin maglakad, di ba? Tanggapin natin yan. Medyo kuba na. Ngayon kung papagamitin natin siya, kahit yung pinakamagaang rifle, medyo mahihirapan siya. Di ba? Kasi syempre medyo kuba na yan. Di ba?
medyo hirap na maglakad, siguro gusto lang mag-enjoy. Ako ang pinakamasasuggest ko, pistol. No? Ngayon sa pistol, maraming pistol. May malakas, may mahina, may accurate. Ngayon ang masasuggest ko, go for the pistol na naka-optic sight. Kasi bakit? Siyempre, matanda na si tatay, 96 years old. So, ang kailangan niya, something na madaling isipan. Ano ba yung mga unit na yon? Siyempre, yung mga naka-optic sight. Diba? Not necessarily high-end, pero basta yung maibibigay yung hinahanap niya. Diba? Huwag kang mag-high-end tayo. Pero huwag ka rin naman mag-low budget or China. Diba? Go for the mid-class. No? Siguro yung mga high ka pa, pwede na yon. 2011, high ka pa. T-Rex, pwede na rin. Basta naka-optic sight. No? Mga high ka pa na AW custom, pwede na rin yun. Wag naman yung mga high-end like actually, hindi na rin advisable ang Shadow eh. Bakit? Putya, si Shadow ang isa sa pinakamabigat na pistol. Di ba? Hindi rin advisable ang Shadow. I think go for the mid-class unit, mga AW custom 2011, di ba? Marami yan, different models available yan, no? I suggest ganun na lang, no? Merong nagsasuggest D-Day unit 1911. Pwede rin siguro kung may pera si tatay, collector's edition, no, yung unit. Kaya lang, syempre medyo pricey yung D-Day, yung 1911. So, then, baka hindi gaanong maalagaan ni tatay, sayang naman yung unit, di ba? Go for the mid-class type. Pwede na siguro, no? 96-year-old na katulad ko, sabi niya, no? So, go for the mid-class, pwede na po yun. Basta yung something na mag-e-enjoy ka at hindi masakit sa ulo. Again, don't go for China, no? China, gawang Lunes, sirang Martes, sasakit ang ulo mo, no? Then, kung kakayanin pa, doon ka sa unit na upgraded. Doon ka sa unit ng big man, no? Naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, hindi ka mamumulubi sa gas kasi napakatipid sa gas, hindi ka kakapusin sa FPS kasi napakaganda ng FPS, di ba? Ang mga unit na lumalabas sa atin, magaganda FPS. Okay? Yes sir, newbie po ako and want to sumali sa practical shooting. By the way, noted lahat ng sinabi mo po, big man, ha? Hailey Mary. Okay, no? Okay, so, yun, tatay, ha? Go for the decent unit. Huwag ka mag-China, huwag ka mag-ENC, huwag ka mag-double bell. Kuha ka mga high-end na WE or AW custom, no? Basta yung something na may pyesa. Just in case, after ilang years, nasira, 2 years, 3 years, nasira, pinagawa mo, may pyesa, no? Then, last na, look for a reliable and a legit seller, no? Para hindi sumakit ang ulo mo. Ginagamit mo yung unit, nasira after 2 weeks, hindi ka napapansinin, huwag kang kukuha sa ganung mga dealer, no? Kuha ka doon sa dealer na kaya kang bigyan ng lifetime warranty. Okay? Kaya lang, sad to say, isa lang naman yung dealer na yun eh. Big man lang. Okay? Big man, ano pong mas maganda sa rifle? Full metal or hard polymer? Again mga Carsoft, what is beautiful on my eyes, on my hand, is maybe not beautiful on yours, di ba? Yung bagay na gusto ko, maaaring hindi mo gusto. Tulad ako, kung tatanungin niyo ako, full metal or polymer, I will go for the polymer, di ba? Bakit? Gusto ko siya kasi magaang, handy, di ba? Durable. Bakit ayaw may full metal? Eh, syempre, gasgasin, di ba? Malutong, nababali, di ba? Yun ang mga ayaw ko, no? May mga dahilan ako. Ngayon, kayo, kung gusto nyo, bakit ba gusto ng karamihan yung full metal? Kasi, realistic daw. Hello? Hindi ba realistic ang polymer? Diba? Ito nasa likod ko, mga Lonex to, polymer to. Realistic yan. Diba? Bakit gusto ng mga tao yung full metal? Kasi mabigat daw. Hello? Hindi everyday gusto mo na mabigat. Tulad ko. Siyempre, way back, talagang mabigat ang gusto ko. Pero nasa stage ako ng ayaw ko na ng mabigat. Gusto ko ma-serve yung purpose na makapag laro ako nang hindi ako nai-stress. Tandaan nyo, mas mabigat, mas malaki yung chances na ma-stress ka. Okay? Ngayon, siyempre, kung saan ka mag-enjoy, dun ka, ang pangit naman, bibili ka ng polymer, tapos yung puso mo nasa full metal, di ba?
pangit yun. Eh di kung talaga nasa full metal yung puso mo, eh di go for the full metal. Diba? Pero kung ako ang tatanungin nyo, kasi tinatanong nyo ako, hindi, I am not a fan of a full metal right now. No? Mas gusto ko yung mga hard polymer. Kaya nga, di ba, one of my favorite unit is the Lonex. Di ba? Lonex kasi yung mga version, yung mga lumabas na Lonex ngayon is hard polymer. Di ba? Mas masarap. Yun ang ano ko, no? Yun ang pananaw ko. Mas gusto ko siyang gamitin. Okay? Woo! Grabe! Grabe, oh, nakakadalawang pages na tayo mga karsop. 1 and 2. Dadao tayo sa third page. Okay? Big Man, bakit po naka-upgrade na antimano ang mga unit ninyo? Okay. Unang-una, to answer this question, bakit ba ina-upgrade? Diba? Ina-upgrade, syempre, para sumaya yung gagamit. Ina-upgrade para mas tumibay. Ina-upgrade para mas maging effective yung unit. Okay? Walang upgrade na ikakapangit na unit. Okay? Kaya mo ina-upgrade kasi para mas gumanda. Para mas maging competitive. Para mas maging, effective. Kaya mo ina-upgrade. Ngayon, ang tanong, Big Man, bakit po naka-upgrade na antimano ang unit? Ang tanong, wala bang gusto na tao na upgraded na unit? Diba? Mapapamahal ka ba or mapapamura ka sa unit na upgraded antimano? Diba? Lahat ng tao gusto upgraded. Lahat ng tao gusto mapamura. Okay? Mag-upgrade ka. Fine tuning, trigger job, fixed outer barrel, hammer protection pad, hop-up rubber, anti-freeze nozzle. Mag-upgrade ka. Magkano abutin? 9.5. 9.5 agad dyan. Kung iisa-isahin mo. O, di ba? Pero kung antimano, upgraded yung unit mo, hindi ka gagastos ng 9.5. Di ba? When is the best time to upgrade your unit? Pag bago. Kaya ina-upgrade na namin agad dahil bago. Dahil napakapangit i-upgrade pag luma na. Nakakatamad na. Ang hirap ng kapain, ang hirap ng itono. Ayan, di ba? Yan yung mga tanong no? Bakit antimano upgraded mga unit nyo? Tatanungin kita, ikaw ba ayaw mo ba ng upgraded? Ano bang gusto mo? Kumakalog yung barrel mo or naka-fix outer barrel? Diba? Mas maganda yung naka-fix kaysa yung kumakalog-kalog yung barrel mo, diba? Yun. Kaya antimano naka-upgrade yung unit namin kasi yung unit namin is a performance grade competition category level of unit. Okay? Thank you. Big Man, pwede bang balahan ng bulitas o bearing? Ito yung lagi kong sinasabi. Nasa sa iyo yun. Kung ang tanong mo lang is pwede bang balahan? Yes, pwede. Pwede. Ang tanong, tatagal ba yung unit mo? Tatagal ba yung unit mo pag binabalahan mo ng bearing? Legal pa ba yung unit mo pag binabalahan mo ng bulitas? Safe pa ba yung unit mo pag binabalahan mo? Di ba? Yun eh. Yung inner barrel mo is made out of brass. Just imagine gagasgas doon yung bearing na stainless. Tulad nito. This is the inner barrel. Gagasgas to dito. Well, eventually, magkakaroon ng groove yan. Magkakaroon ng gasgas. Eventually, luluwag yan. Maganda ba magiging resulta nun? Pag yung bala mo kumakalog na dyan sa loob, maganda ba maging resulta nun? Hindi. Pangit na. Di ba? Kaya kung ang tanong mo, pwede bang balahan? Bahala ka, nasa sa'yo yan. Pero hindi recommended. Okay? Yun ang tanong eh. Pwede raw ba? Pwede naman. Kaya lang, yun nga. Sinisira mo lang yung unit mo, di ba? Okay, next question. Big Man, bakit parang humina ang putok ng rifle ko? Compare mo nung unang binili ko sa'yo. Sa akin binili. Okay.
Humina ang putok ng rifle mo, the reason is hindi properly rested yung spring. Okay? Sa bawat end ng video vlog ko regarding rifle, tinuturo ko yung paano yung proper way ng pagre-rest. Ngayon, kung di mo na ire-rest, hihina talaga yan. Kasi bakit? Ang rifle may spring. Ngayon, pag napipipi yung spring, nagsasag. Diba? Ngayon, yung unit mo, pagkatapos mo maglaro, nakapipi yung spring yan. Then, tatabi mo agad. Hindi mo ire-rest. Masasanay siyang nakapiga. So, pag nasanay nakapiga yung spring mo, hihina na yan. Okay? Sabi ko nga sa inyo, i-rest nyo yung unit ninyo para hindi masayang yung upgrade na ginawa natin. Diba? I-rest nyo every time na matatapos kayong maglaro. Okay? Yun ang dahilan kung bakit humihina ang putok ng rifle. Kahit bago yan, kung hindi mo i-rest, hihina yan, papangit ang performance niyan. Okay? GBBR versus AEG rifle. Grabe itong tanong na to. Ang daming sagot dito. Ang haba nito, no? Yung banggaan ng GBBR versus AEG rifle, no? Okay, good evening, Sir Bigman. Sabi ni Gerardo Di Malanta, Boss Bigman, ilang FPS yung AK-47? 500. Okay, no? Ayun. Ngayon, nasa na tayo? GBBR versus AEG. Kutsang haba nito. At maraming masasaktan dito. Di ba? Again, tinanong lang ako mga bossing, sasagot lang ako ng tama. Okay, pwede nga ako silya. Baka naman pwede akong umupo. Yan, dito tayo. Tingnan nga kung kita pa ako sa camera. Kita naman? Kita. Medyo Okay. maliit. Ha? Medyo maliit. Sige, okay na yan. Okay, GBBR versus AEG. Okay, GBBR. 30 rounds of BBs full load sa isang magazine. Okay? AEG. 300 rounds full load sa isang magazine. Ano, ganito. Mag-ano tayo, ha? Ganito. Okay, kung buhay pa kayo, kung gising pa kayo, mga ka-airsoft, say present. Okay? Say present. I-type nyo lang present. No? Kung gising pa kayo, ha? Tapos, tatanungin ko kayo. No? Tatanungin ko kayo, which is better or best sa inyo. Okay? Yan, tatanungin ko kayo. Pasagot lang. Sabihin nyo lang, i-type nyo lang, present. No, yan. Present. Yun lang, no? Then, tatanungin ko kayo. Present, sabi ni Denmark. Okay. Third question, paano kung meron po sentimental value sa kanya ang unit? Pwede po niya ipa-upgrade. Okay. Sentimental value, pwede. Nasa sa'yo yun. Nasa choice mo yun, no? Choice mo yun kung gusto mong ipa-upgrade, no? Pero syempre, maghinay-hinay ka, hindi lahat ng unit kaya yung upgrade na ginagawa natin. Pag yung unit hindi kaya yung upgrade na ginagawa natin, hindi advisable ipa-upgrade, di ba? Sasabihin naman namin sa iyo ng diretso kikita kami sa iyo kung magpapa-upgrade ka. Pero, tatanggihan namin kung sa tingin namin na yung unit mapapahamak lang or sasakit lang ang ulo mo, di ba? Kung may sentimental value, pa-upgrade mo, pero pakinggan mo rin muna yung sasabihin namin. Okay? Present. Ayan, sabi nila, present. Okay. GBBR versus AEG. Sabi na, GBBR, AEG. Okay, kayong pasasagutin ko. Ang GBBR, maximum rounds ng isang magazine is 30 rounds. Maximum rounds ng isang AEG magazine is 450 rounds. Anong mas gusto nyo? 30 rounds or 450 rounds? Sagot! Yan ha? Yan, sige, sagot tayo. 30 rounds or 450 rounds? Anong gusto nyong magazine?
Tagal! Medyo no, delay yata yung live, no? Tagal, no? Delay. Ha? Delay talaga. Delay, no? Delay. Kumbaga parang 450. Oh, kita nyo. 450 rounds, di ba? Ang isang GBBR, 30 rounds lang. Oh, this time, panalo ang AEG. Okay. Sige, ha? Okay. Antayin natin iba. 450 rounds. Okay. Talagang, ang sagot nila, 450 rounds, no? Okay. Ang isang AEG, ang isang GBBR, pag gusto mo siyang palakasin, dependent siya sa gas. Okay? Pag gusto mong itaas ang FPS niya, ayun yun ang sagot dependent sa gas. Pag gusto mong itaas ang FPS niya, magpapalit ka ng bolt. Power bolt. Katambal ng power bolt is fire control group or hammer assembly na full steel. Ang tanong, power bolt and fire control group will cost you around 14,000. Tataas siya ng 500 FPS to 550. Ngayon, ang AEG tayo. Ayun dependent sa gas. Kung gusto mong ilakas, gagamit ka ng bolt and fire control group na full steel. Okay? Gagastos ka ng 14,000 something. AEG, pag binili mo siya, alam mo, binili mo sa Bigman, nasa 470 FPS na agad. 480, 490. Okay? Minsan nga, 500 pa, di ba? Pag binili mo siya, maximum upgrade, kung ang unit mo is Taiwan, kaya natin mag 600 FPS. With a minimal gastos. Siguro yung gastos nasa 7K and below. Or 6K and below. Diba? Tapos, maraming piyesa. Anong pipiliin nyo? Matapos kong sabihin lahat yan. AEG or GBBR. Okay? Maraming piyesa, AEG, malakas, madaling palakasin, nang hindi ka dumudugo ang pera. Dudugo ang pera mo, dependent siya sa gas, bolt, and fire control group lang ang pag-asa mo. AEG, GBBR. Sige. Sagot! Delay talaga. Delay. 109 na tayo. Grabe, no? Delay. AEG para po sa akin, AEG. Yan. Yan ang mga sagot, di ba? Ni isa walang sumagot ng GBBR. Kaya, kung tatanungin nyo ako, AEG o GBBR, I am not a fan of a gas blowback. Okay? Ito pa, last na. Ito kayo rin ang magdesisyon. Kung gusto nyo GBBR, i-type nyo di hangin. Kung gusto nyo ng AEG, type nyo di battery. Okay. Ang isang GBBR, pag naubusan ng gas, wala ka ng, hindi mo na siya magagamit. Kailangan bumili ka ng panibagong gas or dapat may reserba ka. Okay? Kung wala kang reserba, stop ka na. Okay? Ngayon, ang AEG, powered by a LiPo battery. Nauubusan ka ng power, i-charge mo lang. Ipa-plug mo lang. Ngayon, nasa bundok ka, meron kang solar, ipa-plug mo lang. Ngayon, meron kang power bank, ipa-plug mo lang. Meron kang sasakyan, ipa-plug mo lang. Para kang naka-cellphone. Okay? GBBR, naubusan ka ng gas, wala kang reserba, pwede mo bang i-plug? Pwede mo bang hipan? Ngayon, anong pipiliin nyo? AEG
o GBBR? Ayan. Battery sa AEG. Kalang. Sa AEG, kamot ka lang ng kamot. Oh, sabi ni Gerardo, AEG. Di ba? Kaya sa nagtatanong, battery, sabi ni Redemar. Battery, sabi ni Dennis King. Di ba? Battery, sabi ni Gerardo. Kaya, mga ka-airsoft, para masagot ko yung tanong nito, GBBR versus AEG rifle, kayo na rin ang sumagot, di ba? Kayo na rin ang nagbigay ng opinion ninyo. Salamat sa mga nagbigay ng opinion. Salamat sa mga sumagot, di ba? Yan. Hindi na ako ang sumagot kasi baka sabihin nyo, bias ako. Pero, ang mostly ang sagot, AEG rifle. Napakatipid ng AEG rifle. No? Yung gas, maya, bili ka ng gas. Di ba? Ilang reload lang ang isang magazine ng gas sa isang green gas. Ay, tanong mo kay ate mo, kontakin si Edson. Ngayon ba pupunta? Kontakin mo. Ayan, no? Ayan, mga ka-airsoft, no? Gusto mo ng malakasan, ang daling i-upgrade kasi ng AEG, eh. Pasintabi po sa mga naka-GBBR, no? Wala po akong balak na banggain or basagin yung trip nyo sa GBBR nyo. May nagtanong po kasi sa akin, eh. Di ba? Ibinigay ko lang po yung comparison, no? Hindi ko gustong sirain yung GBBR nyo, kaya lang, meron pong nagtanong sa akin. Sumagot lang naman po ako ng tama, no? Yan. AEG versus GBBR, talagang mas marami pumipili ng AEG. Okay? Woo! Grabe! Okay mga ka-airsoft, yun lang muna. 1 hour and 13 minutes na tayo. Sa awa ng Panginoon, matatapos ko rin to. Okay? Nandito pa lang ako sa kalahati. Then, meron pa tayong isang page, 2 page, at 3 page, no? Ha? O, nasan na raw? Tanong mo, kontakin niya. Okay, no? Yun. Okay? Maraming salamat sa inyo, ha? Oh, nag-share ka ba? Oh, kay Airsoft, nag-share ka ba? Sa mga nag-share natin live video, maraming salamat po. Sa mga hindi pa nag-share, share nyo po yung live video natin. Para, kung di naman napakalaking sa inyo, abala, para dumami tayo sa ating community. Okay? Maraming salamat po sa inyo. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun po paglalaro ng Airsoft. Pati po sa inyo, ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po, and have a blessed day. Thank you, Alan Villaris. Thank you.